Hello guys sa Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw. Welcome po muli kayo sa aking YouTube channel, Kabayan Sam TV. Ngayon po guys, atin pong nakikita yung sitwasyon ng ating bansa, lalo na itong issue ng corruption sa blood control na talagang hanggang ngayon wala pa po talagang nakakasuhan. Hindi natin, bagamat meron ng nirekomenda ng NBI na may makasuhan, pero hindi pwede na ang mga senador na ito ay walang makasuhan. Alam naman natin mga kabayan na halos lahat sila mayroon talagang pahid ng korupsyon. Ito yung nakakalungkot. Kasi kung hindi nanggaling 'to, hindi nangyari itong ginawa ni BBM na pagdiskubre sa lahat ng korupsyon ay, hindi malalaman ng taong bayan yung nangyayari. Kasi makikita natin mga kababayan, ito yung talaga na kasi ngayon damay-damay na lang kung sino-sino na lang itinuturo at ang nangyayari merong mga tao na gumagamit ng ibang tao para lang, um, mag-testify ng mga mali para ituro at idiin ng isang tao. Ngayon, ito yung nakakalungkot ngayon lalo na kay Marcoleta na sinasabi nga po na, yung testigo niya na prinesenta dun sa Senado ay peke ang kanyang dokumento at hindi hindi po ito, sinasabi hindi nga po ito pinirmahan ng abogado ang kanyang affidavit. So, ngayon guys, hindi natin alam kung ano ba talaga ang nangyayari kasi sabi nga ng ilan hanggang imbestiga na lang, hanggang doon na lang. Wala talaga, walang nangyayari. Kaya hangga't walang nakukulong, walang nahahatulan dito mga kababayan. Kasi lahat naman na mga na nadadawit dito ay tudo-tanggi lang na lang sila, tudo-tanggi, wala wala silang kinalaman bagamat may katibayan ng mga ebidensya, may mga testigo, ah, lalaban sila ng kumbaga patayan para lang ipagtanggol ang kanilang sarili. Lalo na itong si Diskaya, 'di ba, mga Diskaya na parang kampante sila na walang mangyayari at hindi sila mapapanagot, 'di ba? 'Yun po yung nakakalungkot ngayon mga kababayan. Hindi natin alam kung ano ba talaga ang dapat na solusyon dito. Kaso kailangan natin dumaan sa due process, hindi naman puwede na pagdadamputin na lang at ikulong. Hindi gano'n ang batas natin, kailangan dumaan sa due process, dumaan sa, imbestigasyon at kapagka at magpresenta ng mga katibayan, ebidensya para lang ang isang tao ay, talagang puwede ng kasuhan. Kaya dito guys, katulad itong si Martin Romualdez, si Saldico, ibang mga congressman, mga senador, katulad dito mga kababayan ay nagsalita nga ito si Lacson yung privilege speech niya na ng 2025 ay merong mga insertion ng mga budget, halos lahat ng senador ng 2019 Congress. Kaya dito, ibig sabihin talagang nangyayari talaga yung nakawan sa kaban ng bayan na ito ay pera ng taong bayan dahil dito sa PAT. Kaya mga guys, abangan na lang natin, 'wag tayong manghusga, 'wag tayong hintayin na lang natin yung magiging resulta. 'Wag tayong humatol sa bawat isa. Hintayin natin kung ano ba ang talagang mangyayari bagamat, meron tayong mga haka-haka sa ating kaisipan ay abangan na lang natin. Sana hindi umabot ng kasi ang issue ng, confidential fund ay natakpan na dito. Ngayon naman, nagsalita naman ito si Francis Escudero naman na sa kanyang privilege speech na si Martin Romualdez na naman daw ang nagpo-force
para ma ma-convict itong si VP Sara tungkol nga po sa, impeachment. Eh, sabi nga ng ilan kasalanan naman 'to ni ni Chis Escudero kasi nga kung hindi nang dahil doon hindi sana nangyari yung ganitong paglitaw. Pero maganda na rin ang ginawa niya, yung kanyang katwiran na strategy niya na pagpapatagal ng proseso hanggang ngayon walang nangyari. Yung hatol naman o yung, ah, ano naman ng batas ng Supreme Court wala pa naman nilalabas na tungkol do'n sa impeachment kung ito ba ay talagang burado na, matutuloy o hindi. Kaya trending ngayon talaga itong, usapin ng, korapsiyon na halos lahat ng mga senador yata at mga congressman at sila pa naman mga guys yung mga nagpapatupad ng batas na meron talaga pala mga tinatago, mga lihim na sila po pala ang nagkakamkam ng mga, pera ng ating bayan o pera ng kaban ng ating bayan. Yung mga binabayad natin ng tax napupunta lang sa kanila at binubulsa, 'di ba? Kaya yun yung pong nakakalungkot ngayon. So, maraming maraming salamat po at yun lang po muna ang, masasabi ko kasi yun ay reaksyon ko lang sa nangyayari ngayon. Hindi na ako makapag-vlog talaga ng mag-update sa kanila kasi halos wala naman nangyayari kahit coverage ka tungkol dun sa investigasyon, paulit-ulit na lang, pabalik-balik. Kaya ganun pa rin ang kalalabasan, halos nag-aaway-away na sila diyan sa Senado. So hanggang dito lang guys, maraming maraming salamat po sa inyong panonood.